Ano po, dumako po tayo sa internet voting, no? Na pinatitigil ng Supreme Court. Ayan. Ito po, basahin natin to, no? Sariwang-sariwa pa po. Kanina lang po itong umaga, no? Kaninang madaling araw. Naghain ng petisyon from Manila, Philippines. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema, PDP laban para pigilan ang plano ng Commission on Election or COMELEC na magpatupad ng online voting para sa mga OFW sa 2025 midterm election. Sa petisyon for courtiorari ng prohibition with a prayer for temporary restraining order TRO and a writ of preliminary injunction, hinihimok ang poll body na ipatupad ang manual counting at on-site canvassing para sa overseas voting. Binabanggit sa petisyon na Republic Act 9369 Automated Election Law at RA 10590 Overseas Absentee Voting Act. Kinwestiyon sa petisyon ang pagpapahintulot ng mga resolusyon sa automated at online na paraan ng pagboto gayong wala pang batas ukol dito at lumalabag sa mga pangunahing probisyon ng Election Automation Law ng Overseas Voting Act. Ang mga petitioner ay sina PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cusi, kasama sina Attorney Raul Lambino, Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, Glenn Chong at tumayong legal counsel na si Attorney Israelito Torion. Binigyang diin nila ng mga resolution ay sumisira sa integridad ng proseso na elektoral at na-bypass ang Kongreso sa pamamagitan ng pagkakakilala ng online voting na mula sa administrative order. Sinabi naman ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na ang RA 10590 na nag-amyenda sa Overseas Voting Act ay nagpapahintulot sa COMELEC na makipagsapalaran sa iba pang paraan ng pagboto. Anya, ang pagboto sa internet ay sumasailalim sa tamang konsultasyon kasama ang Kongreso. Ayan, kagulo na sila, no? Kagulo na itong mga nag-apila na itong mga tao ni Duterte, no? Nag-file na po sila ng TRO at gusto nila wag daw ipahintulot ang internet voting. Sila po kasi ay naniniwala na yung mga nagrarally ay tunay nilang mga tagahanga. Tangahanga po yan, no? Tangahanga, ang iba dyan osyoso, ang iba dyan fake na mga tao. So, sige lang, okay lang yan. Tingnan natin kung talagang magwawagi pa ang mga tao ni Duterte, itong sila Bondoc. Sige lang, ang mahalaga po ay tayo dito sa Pilipinas ay mas marami, mas malakas. At yan naman pong mga OFW yan, hindi naman po lahat yan nakakaboto. At hindi po sila talaga nakakasiguro na kanila nga yung mga taong yan. Sa nangyari po sa Qatar, siguro po ay matatauhan na itong mga taong ito na napakulong, nadampot, dahil sa kanilang mga katangahan. Ngayon, dahil sa may tinulungan na yata si Marcos dyan sa mga nakakulong na yan, kung kaya't yan ay magbabago na ng isip. Kasi hindi sila tinulungan ni Sara Duterte. Hindi sila pinakialaman ng mga Duterte sa pagkakakulong nila. Siyempre, ano ngayon ang maglalaro sa utak ng mga taong nagpakatanga kay Duterte? Hindi ba't yan ay isang aral sa kanila, mga kapatid? Ang lahat naman kasi ay dumadaan sa aral bago matuto. Di po ba? So, kung ano man ang kasapitan ng boto ng mga OFW, kung ito man ay maging online or maging manumano, no, ang bilangan, dyan po natin malalaman kung talagang maraming supporters ang Duterte na mga OFW. Dahil hindi po totoo yung mga ipinapakita kasi nila dyan ng mga rally-rally na ganun karami tao. Pulot lang nila yan Pulot lang nila yung mga pictures, mga videos at bibigyan lang ng mga, sige lang. Bakit natin pangangambahan yan? Bit natin pipigilan yung gusto nila na bilangan na lang ng manumano, no?
Sige lang, pagbigyan ninyo mga taga-Comelec. Basta kayo dito, maging tapat kayo dito sa amin sa Pilipinas. Kasi nandito nakabase ang inyong opisina, no? Narito kayo sa bansang Pilipinas. Ano't ano man ang mangyayari sa boto dito, may kakastigo sa inyo. Ngayon, bahala na kayo dyan sa dinidemand ng mga DDS. Bahala ka na dyan, Garcia. Kung ilalaban mo yan o hindi, bahala ka. Basta kami, kampante kami na dito sa Pilipinas at ang ibang OFW ay natauhan na at hindi lahat ng OFW ay magpapakatanga sa isang nakakulong na matanda, no? Okay? At yung sinasabi mo, Bongo, na hindi na naawa sa ikaw, isa ka pa, Bongo, ha? Isa ka pa, eh. Hindi ka talaga dapat na kasi ikaw tahimik ka lang kunwari, matulungan ka kunwari, lintek yung utak mo na kay Duterte, no? Pasimple ka pa, ang galing mo manlinlang talaga, Bongo, ha? Sabihin mo, dapat ginagalang yung matatanda, dapat irerespeto yung matatanda. Ito yung mga pinagsasabi mo, oh. Ito, ang sabi ni Bongo, no? Ito, sabi ni Bongo. Dapat daw, yung isang matanda na ganyang senior citizen na, dapat daw yan ay inirerespeto at inaalagaan. Hindi daw dapat yan na ganyan, ano? O eto, pakinggan nyo. May panahon sa lahat. Miss Barber, Maya-maya natin. Hindi rin ninyo isinaalang na matanda na po si Tatay Digong. Ang matatanda po, frail, fragile. Sa totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. Yan. For humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at inaalagaan natin. Nako, Bongo. Yun naman po. Nako, Bongo. Sa edad ko nga to, kung bastusin ako ng mga DDS nyo eh. Yapaya si Duterte ang irespeto namin. Isang mamamatay tao. Kahit ikaw kahit tumanda ka kahit sa pagtanda mo, di ka rin namin irerespeto Ngayon, naisip nyo respeto. Bakit, Yung mga magulang ng mga kabataan na pinagtatarantado ninyo, nirespeto nyo ba sila? Na matatanda na rin? Na ngayon ay lumuluha hanggang ngayon? Dahil sa pagkawala ng... Naisip mo yan, samantalang nag-utos si Duterte magpapatay, senior citizen na siya, matanda na siya. Ilang taon lang ba siya sa serbisyo? 6 na taon. Pero ang pinatay niya, mahigit pa sa 6 na taon. Pagkatapos, ilang taon na si Duterte nung maging presidente? Diba? 70 anyos na. Ngayon nga, 80 na siya, diba? So, ibig sabihin, matanda na si Duterte, walang tinandaan. Kaya wag mong hilingin na irespeto si Duterte, no? Hindi na uso sa isang berdugong matanda na irespeto pa ng bayan. Mahiya ka, Bongo. Kahit ikaw hindi ka karespeto, sinungaling ka. Sinungaling ka, no? Galing mong magpaawa, ang galing mong manggamit. Tama na, Bongo, hindi ka na rin mananalo. Tama na, no? Wala na, hindi na kayo lalabas kahit kailan. Malilinis na rin ang bansang Pilipinas. Malilinis na rin ang gobyerno kapag kayong lahat ng mga Dutertards ay nawala na dyan sa upuan. Isama mo si Amy Marcos, Isama mo yan sila Bondok. Isama mo yan sila Robin Padilla at saka yan sila Bato at saka yan si Philip Salvador, Isama mo lahat yung mga mga sinungaling na yan, mga walang kaalam-alam sa gobyerno. Lalong-lalo ka na wala ka ring alam. Ang galing nyo magpaawa ngayon, Samantalang nung kayo pumapatay, nagpapapatay kayo ng tao, wala kayong awa. Ngayon, ihingi nyo ng awa at respeto ang isang matandang mamamatay tao. Tigil na, Bato. Tigil na.